Nawawala ang asawa ko. 3 oras na ang nakalipas at may palatandaan akong mukhang pinlano niyang hindi siya matagpuan. Pinatay niya ito at iniwan na parang sinadya talaga. Iyan ang asawa ng retiradong Air Force Major General William Neil McCaslin na narinig sa isang tawag sa 911 na ngayon lang nailabas. Sa tingin ko, naglalakad siya. Lahat ng sasakyan at bisikleta namin ay nasa garahe. Ito ay isang malaking bagong pangyayari sa kwento na sinusubaybayan natin tungkol sa isang nawawalang lalaki na may trabaho sa Wright-Patterson Air Force Base. Isang lugar na matagal nang pinaniniwala ang konektado sa Roswell at mga UFO. At ngayon, lumabas daw siya ng bahay sa kalagitnaan ng araw. Nagpalit umano ng damit at biglang nawala. Ano ang nangyari sa maikling oras sa pagitan ng pag-alis at pag-uwi ng kanyang asawa? Isa pa, paano basta nawala ang isa sa pinakasanay na lalaki sa militar ng US? Pag-usapan natin. Maligayang pagdating sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Isang retiradong 2 bituing general ng Air Force ang di umano'y lumabas ng bahay sa tanghali. Iniwan daw niya ang telepono, salamin at smartwatch, nagpalit ng hindi makilalang damit ayon sa asawa at pagkatapos nun, wala na. Sa loob ng ilang linggo, walang nakakita, walang video, walang sagot, puro haka-haka lang. UFO, lihim ng gobyerno at isang pangalan na konektado sa nahap na email sa Roswell. Ngayon, may bago tayong natuklasan. Meron tayong hawak na yon na sa oras ng paglalatala natin ito, ay wala pa tayong nakikitang ibang naglabas nito. Ito ay isang bagong tawag sa 911 mula sa kanyang asawa na ginawa ilang oras lang matapos siyang mawala. At gusto kong pakinggan mo ito. Bahagi ito ng tawag. Pakinggan mo ang sinabi niya sa dispatcher. Nawawala ang asawa ko. Okay. At mga 3 oras na siyang nawawala. At may palatandaan akong parang pinlano niyang hindi siya matagpuan. Iyan po ang asawa ni retiradong Major General William McCaslin. At tungkol sa sinabi niya sa kalagayan ng isip at ayaw niyang matagpuan, hindi lang natin ito tatalakayin. Magdadala rin tayo ng isang pangunahing eksperto sa pagpapatupad ng batas mula sa Cold Case Foundation para magpaliwanag. Kapag linggo na ang lumipas na walang sagot at isang lalaking sanay sa lihim na programa ng Amerika ay biglang nawala, saan magsisimula ang mga investigador? Saan siya nagpunta? Ano ang masasabi natin tungkol sa tawag na ito sa 911 ngayon? Bago pa natin pakinggan ang bagong audio na ito na hindi pa natin naririnig, kailangan ko munang ilagay lahat ng ito sa tamang konteksto para maintindihan natin ang tawag. Ayos ba? Sino ba talaga ang tinutukoy natin? Sino ang hinahanap natin? Si William Neil McCaslin, 68, retiradong Major General ng US Air Force. Hindi ito ordinaryong tao na biglang nawala. Siya ay nagtrabaho ng 34 na taon sa pinakasensitibong teknolohiya ng militar. Astronautical Engineering, Space Acquisition, National Reconnaissance Office. Sila ang nasa likod ng spy satellite. Sa uli, siya ang naging commander ng Air Force Research Laboratory sa Wright-Patterson Air Force Base, Ohio. Ngayon, mahalaga ang Wright-Patterson. Matagal nang sinasabi ng conspiracy theorist na dito itinago ng gobyerno ang mga debris mula sa Roswell. Bagaman hindi ito kailanman kinumpirma ng Air Force, nananatili ang ugnayang iyon. Habang sinusubaybayan namin ang kasong ito, kapag may nawawala, nagsisimula ang mga tao mag-usap at maginala. Maliban sa conspiracy theory, ito ang totoong alam natin. Pebrero 27, Huwebes ng umaga yon. Sabi ng Bernalillo County Sheriff's Office, mga 10:10 ng umaga. Dumating ang repairman sa bahay ni McCaslin sa Quail Run Court, Albuquerque, New Mexico, para sa naka-schedule na appointment at kinausap si McCaslin. Kumpirmado ito. 1 oras matapos yon, 11:10 umalis ang asawang si Susan para sa appointment sa doktor. Pagbalik niya ng 12:04, tila wala na siya. Sa unang tingin, parang naglalakad lang siya. Mahilig siya sa outdoor activities tulad ng hiking, biking, skiing, at kabisado ang foothill sa lugar. Nagsimula na siyang maghanap. Nasa ibabaw pa rin ng counter ang telepono niya. Nandun din ang kanyang salamin na may grado. Iniwan din niya ang kanyang smartwatch doon at ang kanyang mga damit. Sabi niya, alam niya kung ano ang suot nito nang umalis siya. Pero ito nakakaintriga. Natagpuan niya ang mga damit na yon sa aparador. Kaya parang nagpalit siya ng damit na hindi niya matukoy ngayon. Kaya tumawag siya sa 911 at agad-agad, may sinabi siya na talagang mabibigla ka. Muli, ito ay bagong audio. Hindi pa natin ito naririnig dati. Dick, pakinggan mo. Ito si April. Paano kita matutulungan? Hi April, ako si Susan Wilkerson. Nawawala ang asawa ko.
at mga 3 oras na siyang nawawala. May palatandaan akong parang pinlano niyang hindi siya matagpuan. Iniwan niya ang telepono at nagpalit ng damit, ngunit hindi ko alam kung ano. Sa tingin ko, naglalakad lang siya. Lahat ng sasakyan at bisikleta namin ay nasa garahe. Umalis ako para sa appointment ko sa doktor mga alas 1 CDS at nandito pa siya noon sa bahay. At pagbalik ko mula doon ng tanghali, wala na siya. Inatay niya ito at iniwan, na parang sinadya niya kasi palagi niyang dala ang telepono niya. Meron siyang smartwatch, hindi ko alam kung dala niya yon or hindi. Nagawa na niya ito dati? Hindi pa, wala pang malapit dito. Isa siyang retiradong Major General ng Air Force. Napaka-responsable niya, pero may kinakaharap din siyang ilang medical na issue. May video ba kayo sa bahay ninyo? Wala. Na-diagnose na ba siya ng sakit sa pag-iisip o katulad nito? Well, nagpapatingin kami sa isang doktor para sa parehong physical at mental na aspeto. Lalo na tungkol sa anxiety, panandaliang pagkawala ng memorya, at kakulangan sa tulog. Siya rin ang doktor na pinuntahan ko ngayon. May dala ba siyang sandata? Sa totoo lang, hindi naman kadalasan. Mayroon siyang lagayan ng baril at tiningnan ko ito para makita kung may nawawala pero hindi ko masabi kung may nawala nga. Marami siyang mga baril at triple at sinabi niya na kung patuloy na lumalala ang kanyang isipan at katawan, ayaw na niyang mabuhay ng ganoon. Pero para sa akin, parang nasabi lang niya yon sa puntong ayoko ng takbo ng mga pangyayari. Kaya sinabi ko sa kanya, oo, gusto mo. Oo, gusto mo. Sige, magpapadala kami ng ilang mga pulis para makausap ka. Subukan mong maghanap-hanap at tingnan kung anong mangyayari, okay? Siyempre, maraming salamat. Walang anuman. Heto ang tanong. Isa kang dispatcher ng 911. May tumawag na babae. Sabi na nawawala ang asawa niyang dating Major General. Umalis ito ilang oras na. Walang telepono, salamin at nagpalit ng damit. Ayon sa kanya, plano raw nitong magtago. Seryoso, anong iniisip mo tungkol doon? Paano mo sisimulan ang investigasyon? Paano nalaman ng asawa ito? Mahalaga yon, di ba? Kumusta naman routine niya? Ano bang alam niya tungkol sa kanya na nagsasabing maaring gumawa siya ng paraan para hindi siya matagpuan? Kaya para matulungan tayong sagutin lahat ng ito, para makuha ang reaksyon dito, at para malaman kung saan patungo ang investigasyon mula rito, magdadala tayo ng isang tao na dekada nang gumagawa ng ganitong trabaho. Chris Medonho, Direktor ng Ugnayan sa Pagpapatupad ng Batas at Investigative Consultant sa Cold Case Foundation. Chris, salamat sa oras mo. Salamat, Jesse Weber. Pinahalagahan ko ang imbitasyon, pare. Sige, sabihin mo sa atin kung anong pinaka-namumukod-tangi para sa'yo tungkol sa tawag na yon. Sa totoo lang, agad, ang unang red flag sa tawag na yon ay yung mismong komento. Alam mo, malamang may plano siya o may katulad na bagay. At alam mo, parang isa yan sa mga kakaibang bagay, di ba? Ang tinatawag namin DLR ay parang hindi tama ang itsura o hindi tama ang tunog. At hindi naman ibig sabihin na hindi ito pwedeng tama. Parang iyon ang magiging unang hakbang kapag dumating ang unang opisyal sa eksena para simulan ang investigasyon tungkol dito. Yung ibiya na hindi niya sinabi na may kumuha sa kanya o may gumawa ng masama sa kanya. Mayroong pankilala na base sa pagkakakilala niya sa lalaki at lalo na sa mga damit at gamit na iniwan, siya mismo ang gumawa nito na ayaw niyang matagpuan. Alam mo, kung ikukumpara mo ito sa taso ni Nancy Guthrie, na malinaw namang iba, pero wala namang ganong palatandaan. Siguro nung una, hindi kami ganap na sigurado kung ano ang nangyari. Pero malinaw na hindi ito isang sitwasyon ng basta na lang pag-alis. Alam mo, mas matanda siya kay McCaslin, pero yung ideya na malamang pinlano niyang hindi matagpuan ay napaka-interesante. O ibig ko sabihin, kasi sino bang nabanggit ng planong yon? Tama, una natin itong narinig sa tawag sa 911 pinlano niyang hindi matagpuan. Pagdating ng unang deputy at nagsimula na sila, may ilang prioridad sila. Ang unang prioridad ay tingnan kung may anumang kahina-hinalang aktibidad kaugnay ng itsura ng paligid.
Okay, ang pangalawang ginagawa na kasabay nito ay ini-interview mo ang mga saksi at sa kasong ito ang pamilya, ang asawa at gusto mong makuha agad ang kanilang pahayag para kapag dumating na ang mga investigador sa lugar. At kung parang may mali o hindi tama, tulad ng pinag-uusapan natin kanina, sabihin mo agad yon sa mga unang investigador na dumating. Pangatlo, kailangan mong mag-ikot sa bahay at hanapin ang mga kakaibang bagay na nabanggit niya sa telepono gaya ng marami siyang baril. Marami siyang pinagdaan ng problema sa pag-iisip. Pareho kaming pumunta sa parehong doktor. At gusto mong maghanap ng ebidensya para sumusuporta sa katotohanan ng pahayag na yon. Kaya sa kasong ito, napakahalaga at sana ay naging mahalaga mula pa noong unang dumating ang unang deputy sa lugar para posibleng simulan ang pagsasalaysay ng kwento. Sa tingin ko, malaking palatandaan ng mga damit, di ba? Alam mo, yung ideya tungkol sa mga damit. Kaya halos imposible na bang malaman kung ano ang suot niya noon. Paano mo malalaman lahat ng damit na isang tao? Kahit asawa mo pa siya. Maliban na lang kung bumili sila ng bagong damit na di pa nasusuot. Hamon na rin yun mismo. Oo nga, tama. At ito ang dahilan kung bakit hindi ka pumapasok sa mga investigasyon na tinatanong ang paano, kundi laging tinatanong ang bakit. Bakit niya iiwan ang cellphone, salamin niyang may grado, at lahat ng suot niya, di ba? Yung mga bagay na kakailanganin mo kapag nasa labas ka. Kaya kailangan mong simulan na himayin yon. At pagkatapos, kailangan mong simulan punan ang mga puwang na yon gamit ang mga traditional na technique sa investigasyon. Ibig sabihin, ang matibay na gamit ng kahit sinong siruhano ay ang scalpel. Para sa isang investigador, ito ang tanong. Kaya ang pinakaunang uri ng mga tanong na ibinabato sa mga saksi, pati na rin sa asawa at pamilya, iyon ang magpapakita ng mga sugat na posibleng nasa loob ng investigasyong ito. Malalaman mo kung paano tahin ang mga sugat. Nagiging problema sa mga investigador ang pagbibigay ng reseta ng walang tamang pagsusuri. Kaya minsan, alam mo, kung may foul play dito, ang suspect ang may kalamangan sa sitwasyong yon. At alam mo, ilan sa mga babalang senyales na binabanggit mo ay agad na lumiletaw. Nawawala ang hiking boots niya, alam mo, baril at iba pa. Pero saan ang gagaling lahat ng ito? Mula ito sa loob ng bahay nga, ibig sabihin sa mga saksi na huling nakakita sa kanya. Kaya gusto mong siguraduhin na mabilis mong natutukoy ang totoo gamit ang tamang uri ng pagtatanong at mga teknik sa pag-i-interview. Iniisip ko kung may komplikasyon. Hindi lang basta nawala si John Smith, kundi isang taong may pagsasanay at bihasa sa pamumuhay sa ilang. At mapapaisip ka kung ito ba ang kaso na ayaw talaga nilang matagpuan, malamang ba na hindi nga sila mahahanap? Alam mo, posible naman yan, di ba? Ibig kong sabihin dahil sa military training niya. Tanong, kung lumalayo siya sa bahay, dapat gawin ang geographical profile at itanong hanggang saan kaya siya makakarating. Siya ay 68 taong gulang. Maaaring may mga paparating na issues sa kalusugan. Pero ayon sa sinasabi ng kanyang asawa, malusog pa rin siya. Wala naman siyang problema sa dementia talaga. Kaya agad mong gustong kausapin ang kanyang mga doktor. Gusto mong kausapin ang mga huling nakakita sa kanya para linawin ang timeline. At kasabay nito, kung ayaw niyang matalpuan, gusto mo nang magsimulang maghanap ng digital footprint sa panahon ngayon. Balikan ko lang yung mental health aspect nito, tama? Para sa akin, ang nakakatakot dito ay ang kulang sa tulog, pagkawala ng short-term memory at anxiety. Humihina pa rin ang otak at katawan ko. Tanong kung gusto ko pang mabuhay ng ganito. Isa sa hamon ay kung haharapin natin ang sitwasyon na may ginawa ang isang tao sa sarili nila. Paano nga ba posible na sa dami ng mga incel naghahanap sa kanya, hindi pa rin siya matagpuan? Kaya naman may iba na naniniwala, nahuli ba siya? Kinuha ba siya? O kaya babalik ka sa ideya na sinabi mo, paano nga ba basta na lang mawawala ang isang tao? Pero yan ang mahirap na bahagi, di ba? Kahit pa may ginawa ang isang tao sa sarili nila, nasaan sila? Nasaan ang katawan nila? Alam mo, ito ay isang talagang interesting na kaso nung nagtatrabaho ako sa San Diego County. Nagkaroon kami ng kaso sa Rancho Santa Fe kay Ian Spiro. Hindi ko alam kung kilala mo na siya,
pero sa napakayamang lugar siya nakatira. Ang kanyang pamilya, 4 na miyembro ng kanyang pamilya, ang 3 niyang anak at ang kanyang asawa ay natagpuang patay sa kanilang bahay. At pagkatapos ay natagpuan siya, alam mo, sa tingin ko ay sa disyertong Borrego sa loob ng kanyang sasakyan at siya ay uminom ng cyanide. At wala talagang nakakaalam kung sino siya noong panahong iyon. Pero alam mo, lumaktaw na lang tayo rito at ang koneksyon ay siya pala ay naging isang mataas na opisyal ng gobyerno. Operative na naging nagbebenta ng baril, A to BP. Hanggang ngayon, hindi pa rin nare-resolve ang kaso. At parang kahawig ito ng ganong klase ng kaso, kung saan, alam mo, may mataas na opisyal ng gobyerno na bigla na lang nagdesisyon na, uy, aalis na lang ako sa bahay ko. May nakita silang posibleng piraso ng damit, ilang milya ang layo. Pero tulad ng sabi mo, bigla na lang siyang naglaho. Ngayon, pwedeng gawin ng mga tao yan, pero gaya ng sinabi mo, ang dami ring ibang mga teorya ng sabuatan na lumalabas dito. At kailangan mong tanungin ang sarili mo, sige, ano bang nangyayari sa bahay na yon una sa lahat? At hindi mo iniiwan ang ganoong kapaligiran dahil sa kasong ito, mababa ang panganib sa kanya bilang biktima. Ibig sabihin, nasa bahay siya. Ang sitwasyon niya, nasa bahay siya. Ang kalagayan niya, maaga pa sa umaga. Iyon ang naglalagay sa kanya sa napakababang panganib. Kaya mas mataas ang posibilidad na siya ay tinarget ng isang kakilala niya o ng isang taong may access sa kanyang kapaligiran. At yung bintana na yon, inilabas ng opisina ng sheriff ang timeline. May nag-ayos ng 10 AM, umalis ang asawa ng 11. 10 bumalik siya ng 12:04. Napakaikling pagitan ng oras noon. Mapapaisip ka kung paano tinatrabaho ng investigador ang ganitong timeline. Maging ang opisina ng sheriff ay bukas sa pagiging kakaiba nito, at ito ang sinabi nila. Sanay siyang magsuot ng wearable device at magdala ng telepono, kaya talagang kakaiba ito. Simula pa lang, sinabi naming hindi ito normal sa kanya. Kaya tinitingnan namin lahat ng aspeto at handang gawin ang lahat para matulungan matukoy kung nasaan si Ginoong Makasland. Seryoso silang naghanap gamit ang drone, helicopter, K9 unit at mga asong sinanay sa paghahanap ng bangkay. Sineliksik nila ng hati-hati ang canyon kung saan ipinakita ng mga wearable device niya na nag-hike siya. Kalaunan, nahanap nila ang berdeng kamiseta at hiking boots na akala nila ay suot niya nang umalis sa ikalawang bahay ng pamilya sa Pagosa Springs, Colorado. Kaya hindi tiyak kung ano ang suot niya at nilinaw rin ito ng opisina ng sheriff. Nakakatanggap kami ng maraming impormasyon tungkol sa mga bagay na natagpuan. Sinusuri namin ang bawat isa sa mga ito. Nakikipag-ugnayan kami sa pamilya at kaibigan para malaman kung ang mga iyon ay gamit o pag-aari niya. Patuloy naming gagawin yon. Yan ang update tungkol sa mga bagay na nilalapit sa amin. Hindi namin sinabing umalis siya gamit ang mga yon. Hindi lang talaga matukoy kung nasaan ang mga yon. Kaya Chris, naririnig mo ang tugon mula sa mga awtoridad. Medyo matagal na rin. Sa tingin mo, nasaan na sila sa investigasyon? Sana nasa punto na sila kung saan sinisimulan na nilang tingnan ang digital footprint kung meron man. Kung talagang konektado ang mga bagay na yon sa pagkawala na ito at natagpuan sa ibang lugar, ibig sabihin ay posibleng may 2 crime scene dito. Ngayon, kailangan mong pagdugtungin ang mga iyon. Paano tayo makakapunta mula point A hanggang point B? At pagkatapos mula doon, kailangan mong balikan ang mga pangyayari pabalik. May plano ba siya? Sabihin na lang nating sinadya niyang umalis. Ano ang bahagi ng planong yon? Kung ito ay isang nirentahang sasakyan o anumang uri ng sasakyan na gagamitin para makarating sa pangalawang lokasyon, makukuha ng mga pulis ang impormasyong iyon. Sa huli, matutuklasan din nila iyon. Pero kung sakali, halimbawa, na may ibang sitwasyon na may nakasalubong siya, alam mo na masamang balak sa kakulangan ng mas angkop na salita. Nagkaroon ako ng kasong kidnapping kung saan iniwan ng ina ang palayok ng patatas sa kalan, pumunta sa grocery at nawala. Natagpuan namin siya matapos ang 4 na buwan, inilibing na siya. Nalaman din namin na ang mga nakasalubong niyang suspect sa grocery store ay sangkot sa kidnapping para magnakaw.
Kaya kung ito ay isang sitwasyon na sabihin na natin lumabas siya at may nakasalubong siyang tao, hindi natin alam kung posible na dinala siya sa ibang lugar at sinabi, sige, dito na tayo tutuloy. Oo, o baka gusto niyang makipagkita sa isang tao, pero hindi natin alam dahil napakaikli ng oras mula nung umalis o nawala siya. Ibig kong sabihin, nawala siya agad pagkatapos umalis ng asawa niya. Naiwan pa yung mga gamit. Mahirap talagang malaman kung ano talaga ang nangyari. At saka, nariyan pa yung baril, sa totoo lang. Ang 38 kalibreng revolver at leather holster ay nawawala pa rin. Tinanong ang opisina ng sheriff kung palagi ba niya itong dala. Suriin natin. Hindi naman normal na nag-hiking siya na may baril. Para lang yon sa mga overnight camping trip at mga ganung bagay. At para na rin sa personal na proteksyon. Kaya ano ba ang hinahanap natin tungkol doon? Kung sakali, halimbawa, si General McCaslin ay kamakailan lang pumunta sa isang pawn shop at ibinenta yon, at hindi lang natin alam o hindi alam ng asawa niya, gusto niyang malaman yon. Kaya yon ay isang bagay na magiging mahalaga para sa kanya. Kung may nagha-hiking sa bundok at may nakita siyang ginamit na 38 special na basyo, kakaiba yon at gusto naming makuha at maimbestigahan. Kaya nilalabas namin ang impormasyon yan. Oo, Chris, mabilis lang. Ibig kong sabihin, matalinong investigasyon niya ng pulisya para subukang alamin kung paano konektado ang baril. Pero wala pa akong naririnig na update tungkol dito. Kaya iniisip ko kung wala na bang patutunguhan yun ngayon. Maring ganun na, Jesse Weber, posible talaga at ang kakaiba doon ay dinala niya ito na may holster. Kung gagawin mo yon, alam mo na, kadalasan sa isang tao na magtatangkang saktan ang sarili sa kakulangan ng mas magandang termino, bakit mo pa kailangan ng holster? Sige, ang dami ko nang nakita na eksena ng kamatayan na kung may gagawa ng ganon at sasaktan ang sarili, kadalasan tinatago lang nila ang baril, ipapasok sa pantalon o bitbitin. Magtatanong ako at siguro, kung pinag-uusapan na kinuha niya ito, nakasanayan na niya. Ganun talaga proseso niya. Lagi niyang nilalagay sa holster. At siguro, hindi ko alam kung gaano kalayo ang nilakbay niya. Depende na lang sa sinasabing plano niya o kung ano man ang gusto niyang gawin. Mas ligtas sana kung nasa holster pa yon bago niya gamitin o kung kailangan niya. Tama at hindi ako tututol. Pero sa parehong panahon, pupunta siya sa isang lugar kung saan nila mahahanap ang katawan niya na hanggang ngayon ay di pa natutuklasan. Kaya parang binanggit lang ang mga bagay na ito para magdulot ng kalituhan. At iyon siguro ang punto ko, parang masyadong maraming maliliit na detalye na hindi naman makatuwiran. Alam mo, yung mga bota, yung pitaka, lahat ng mga bagay na iniwan niya, pero dinala niya yung baril niya. At parang, teka lang, hindi yata tugma yon. Isa pang bahagi ng kwentong ito, ang patuloy na pinag-uusapan ng marami. Gusto kong malaman ang opinyon mo dito kasi si McCaslan, hindi lang siyang nawala o namatay sa kakaibang paraan. Pati si Melissa Cassius. Nagtrabaho siya bilang administrative assistant sa Los Alamos National Laboratory na gumawa ng atomic bomb. Nawala siya Hunyo, 2025 iniwan ng sasakyan, telepono, pitaka at mga susi. Huling nakita sa CCTV na naglalakad mag-isa sa highway bago tuluyang mawala. Naroon si Monica Reza, rocket scientist ng NASA, na nawala habang hiking kasama ang mga kaibigan sa California 4 na araw bago nawala si Cassius. Nagtrabaho siya sa proyektong pinundohan ng Air Force Research Laboratory na dating pinamunuan ni McCaslan. Nandun din si Carl Grillmere, kilalang astrophysicist na binaril at napatay sa bahay niya sa California noong Pebrero, kasabay ng pagkawala ni McCaslan. Nahuli ang salarin. Nagtrabaho siya sa mga proyekto sa teleskopyo na gumagamit ng teknolohiyang militar na minomonitor din ng parehong laboratorio. Para malinaw, hindi ko sinasabing konektado lahat ito. Hindi ibig sabihin ng pagkakatulad ay sanhi, pero napapansin mo ba ang pattern? Sa tingin mo ba dapat itong imbestigahan? O naman, ibig ko sabihin sa mga ganung klase ng connection, diba? Sino ba ang nasa sirkulo ng impluensya? Na yon, alam mo na, pati ang ibang mga individual ay nawala rin. Nakaka-interest ito. Tingnan mo ang kaugnayan sa hiking at mga taong nasa labas. Lahat ng ito ay nangyayari sa labas. Kung alam mo na, yun pa lang ay kahina-hinala na, alam mo na ano ang tsansa na. Isang grupo na nagtutulungan. At ito ang nagpapaliwanag tapos biglang nawawala.
Ito ang dahilan kung bakit kasali ang FBI dito at hindi lang ito issue ng Departamento ng Sheriff. Isa ito agad sa napansin ko. Bakit nga ba federal na ahensya ang involved? O retiradong militar ang lalaki. Ang tatay ko ay nagsilbi sa Marine Corps ng 31 taon. Kung nawala siya, hindi naman agad kakatok ang FBI sa bahay ko. At kaya may totoong hamon doon kapag nakita natin kasali sila. At siguro tama ka dahil maaring may kaugnayan nga. Ayon kay dating FBI Assistant Director Chris Wecker sa Daily Mail, hindi pwedeng tingnan ng hiwa-hiwalay ng investigador ang mga kasong ito. Aniya, hindi dapat hiwa-hiwalay suriin ng FBI ang mga ito bilang simpleng kaso ng nawawalang tao. Nanawagan din si Congressman Eric Burlson ng pakikialam ng FBI. Sinabi niyang nakakabahala ang mga pagkawala. Gusto ko ring talakayin ng tungkol sa UFO dahil lumabas ang pangalan ni McCaslin sa mga nahack na email ng WikiLeaks. Pinag-uusapan ni Tong DeLong ng Blink-182 ang taong namahala sa laboratorio sa Wright-Patterson, kung saan biumano dinala ang Roswell debris. Tinanong din ang tanggapan ng sheriff. Sabi nila, kahit mukhang baliw, hindi ibig sabihin hindi totoo, pero hindi nila pwedeng imbestigahan. Tinanong ko rin ibang panauhin tungkol dito. Hanggang saan ang kaya nilang imbestigahin tungkol sa nakaraan, kasaysayan, at mga proyektong ginagawa niya. Kasi iniisip ko na may mga issue ng security clearance at mga classified na dokumento. Pag-usapan natin yan. Sa totoo lang, hindi sila makakalayo. Kahit ang mga federal na otoridad, pati FBI, hindi rin makakalayo maliban kung may green card security clearance sila. At ang katotohanan na lahat ng mga bagay na ito ay nakahiwa-hiwalay. Ibig sabihin, maring top secret ang ilan sa mga proyektong ito at adebupe. Mari kang makalapit sa pinto, pero hindi ibig sabihin na magbubukas ang pintong niyon. At iyon ang isa sa mga nakakaintrigang bagay sa kaso ni Ian Spiro na binabanggit ko. Hanggang dito lang umabot ang balita. Oo, may ilang koneksyon sa gobyerno, ibig sabihin. Tinitingnan siya bilang isa sa mga posibleng arms dealer noong panahon ng Iran-Contra gun supply. At kaya nang umabot na ito sa ganung antas, doon na lang ito natapos. Hanggang ngayon, hindi pa rin nalulutas ang kasong yon. At nangyari yon noong dekada 90. Mauwi rin ba ito sa ganung sitwasyon kung saan lahat ay malapit na sa sagot? At dahil sa iba pang mga malalaking proyekto na pinangangasiwaan ng taong ito, hindi sila makalapit ng sapat. Sa totoo lang, hindi natin alam ang nangyari sa kanya. Yan ang tapat na sagot. Kung nasa Sandia Foothills ka noong Pebrero 27 o 28, tingnan mo ang camera, doorbell footage, dashcam, ang mga larawan mo nun. Maaari kang magbigay ng impormasyon sa Bernalillo County Sheriff's Office Missing Persons Unit sa 5054-687070. Pwede kang mag-text ng anonymous gamit ang TIP 411. I-text lang ang BCSO at info mo sa 847-411. Chris, salamat talaga sa oras mo. Pinahahalagahan ko ito. Salamat, Jesse Weber. Pero yan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar, mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. At gaya ng dati, pakisubscribe po sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng inyong mga podcast. Panurin kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram at sa Jesse Weber Live sa News Nation, Lunes-Biyernes, 11 PM Eastern hanggang sa susunod.